guys! Welcome po sa aming channel. So today, nandito po kami sa Manila Zoo dahil ito ay aking promise sa aking pamangkin na ipapasyal ko siya once na pumunta siya ng Manila. So ito na, tutuparin na natin ang ating pangako. So as you can see, buhay pa si Mali dito. So ibig sabihin, last year pa itong video nito. Dahil isa talaga to sa pangarap niyang mapuntahan dito sa Manila, so ililibot natin siya dito sa Manila Zoo. So tutuparin natin yan guys. Tayo namang mga tita, gusto natin, di ba, natuparin ang pangako sa ating mga pamangkin para syempre tatawagin tayong tita ganda. Char. So as you can see, dito na tayo sa ating mga friends. Friends. May pinapakinggan ba ako dito? So wala naman, sa mga friends nating snake. So ayan, tapos after namin pumunta doon, dito naman kami sa mga birds. So, iba-ibang klase ito ng bird na makikita lang dito sa Pilipinas. So, ito yung mga names ng mga birds na nandyan sa mga cage na yan. So, ayan. So, wala. Nag-enjoy lang siya. Sobra. Siyempre, tayong mga bata naman, di ba? Pangarap talaga natin, kahit ako din naman, sa age ko na to. First time ko ding nakapunta ng Manila. So, syempre, busy tayo sa trabaho. Hindi tayo nakakapasyal. Wala tayong time. So, syempre, tinupad na natin yung pangarap niya at syempre tinupad ko na rin yung pangarap ko nung bata ako, 'di ba? Sino ba namang bata ang ayaw makarating ng Manila? So, 'di ba? Ito yung isa talaga sa mga dream natin. So, ito yung aking kamukha ng aking bunsong kapatid. Yan. Tapos yan guys, sa area na yan, meron diyang parang palaruan ng mga baget. So, kaya lang napakainit at lalo nung pumunta kami, ikainitan. So, hindi na kami pumunta dyan. So, ito yung pinaka-favorite ko dito sa Manila. So, yung butterfly garden. Dahil, alam mo na, mahilig tayo sa butterfly. So, at saka sobrang na-amaze talaga ako dito sa dami ng butterfly na naka-display dito sa loob. Ayan. Sobrang pretty. 'Di ba? Yung nakaano sila ng ganyan kadaming butterfly. Wow, sobrang napapawaw talaga ako. Sobrang ganda nung mga butterfly na yan. Ito talaga yung pinaka-favorite kong area na pinuntahan namin dito sa Manila Zoo. So, nag-enjoy naman kami pare-pareho. Kasama yung isa sa friend ko, tapos yung ate ko, at saka syempre, yung talagang ipinasyal namin. O, diba? Sabit lang talaga kami dito, guys. Parang iba-iba yung may mga gawa ng design ng mga nasa frame kasi may mga names na nakalagay. Tapos, ito yung butterfly life cycle. O, di ba? Napag-aralan natin yan sa science noong high school. Ay, high school ba? Elementary. Basta yon, kung paano nga ba nabuo ang mga butterfly. Basta. So, dito naman yung mga turtle sa area na to. Medyo maamoy lang. So, ganun talaga. Siguro dahil sa food nila. So, medyo napagod kami. Pahinga-pahinga kami dyan sa maraming puno. Actually, malapit lang yan sa butterfly garden. So, mahangin. Parang dyan halos lahat yung mga tao nagre-rest habang napagod sa kakalakad, 'di ba? So, langhap-langhap muna tayo ng sariwang hangin. So, ayan si Mimi. At dahil nagutom ang mga person, so ito, kakain muna kami ng lunch dito sa G-Spot. So, ayan, puro chicken lang yan, guys. Kasi yan lang yung medyo kaya ng ating budget. So, medyo expensive din naman yung food sa loob ng Manila Zoo. So, ayan, syempre, hindi naman tayo mayemin. So, kaya, budget meal lang yung ating lunch. Ang importante, mabusog tayo. Ang importante, hindi naman tayo gumagala ng kumakalamang ating chance. Hindi naman siguro tayo mag-i-enjoy doon, di ba? So, yan, enjoy lang namin yung aming lunch. So, after naming mag-lunch, ito, balik na naman kami gala. Dito naman kami sa mga lizards. At saka dito sa sea turtle. So, ayan. 'Di ba nagpakitang gilas pa talaga sa akin ang sea turtle na yan. O, yan. So, after namin dyan, guys, pumunta naman kami doon sa mga big birds. Ito yung malapit na talaga siya sa exit. So, ayan. Ito na yung pinaka-last naming pinuntahan. So, parang may pinaka-bridge lang dyan na doon, parang tatanaw-tanawin nyo na lang. Masyadong malayo. So, parang ang hirap din makapture. So, yung mga birds sa baba. O, di ba? So, after namin dyan, exit na kami, tapos uwi na kami. Kasi medyo hapon na rin. Pero grabe, ang dami pa ring pila. Kasi that time, guys, kailangan munang mag-register ng mga tao para makapasok sa loob ng Manila Zoo. So, diyan nagtatagal yung mga tao talaga sa registration. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon, ganun pa rin. Kung nagre-register pa rin ba yung mga tao. Kasi tingnan nyo, sobrang haba ng pila. Ganun din nung morning nung pagdating namin. Siyempre kami din, hindi rin kami naka-register pa. Lalo na kung galing ka ng ibang lugar. So, kailangan mo talaga mag-register bago ka makapasok sa loob, bago ka makapagbayad ng entrance. So, kailangan talaga meron kayong data. Meron naman silang free wifi, kaya lang sa dami ng gumagamit, syempre sobrang bagal na rin. So, good thing na
isa sa amin ay may data, so hindi na rin kami nahirapan sa registration. So ito, pa-exit na kami, palabas na kami ng Manila Zoo. So bye-bye Manila Zoo na, thank you sa experience, 'di ba? At nag-enjoy yung pamangkin ko at syempre nag-enjoy din kaming mga malalaki. Kahit din naman talaga malaki ka na talagang hindi lang talaga for kids ang Manila Zoo. So lahat any age ay talagang mag-e-enjoy sa loob. So ayan, after namin dyan, so mag LRT na lang kami siguro pa uwi. So ang uwi namin ay Parañaque pa. So LRT kami. Kasi nung papunta kami kanina guys is kami ay nag-jeep. So, at least, na-try namin yung dalawang pwede naming sakyan. Di ba? Pwede kasing mag-jeep, pwede rin namang mag-LRT. So, para ma-experience na rin ng pamangkin ko yung makasakay sa tren. So, pangarap niya rin yan. Tapos, natatawa pa ako dyan eh, di ba? Yung ang galing-galing kong, kunwari, akala mo laging sumasakay ng LRT. Tapos ako pa yung hindi marunong kung saan itatap yung card. Di ba? My gosh, tawang-tawa talaga kami dyan. Yung kunwari ako pa yung leader, di ba? Yung may gano'n, yung nagmamarunong ka, nagmamagaling ka. Tapos pinahiya ka ng sarili mong pagmamagaling. Ay nako, tawang-tawa talaga kami dyan ni Mimi. So, eto na, hinihintay namin yung pagdating ng tren. So, syempre, itong pamangkin ko, syempre, hindi na niya naman alam kung paano, ganyan-ganyan. So, tinuruan ko na dapat, yan, ganyan. Hindi ka lalagpas dyan sa yellow na lane, dapat dito ka sa labas ng yellow na lane. Ganyan. So, kahit bata pa siya, pwede na rin naman natin siyang turuan para kahit papano, di ba, may alam din siya. So, ayan, dumating na yung trend sa kabila. So, tuwang-tuwa siya na parang sobrang siyang na-amaze. Di ba? Syempre, alam mo naman, pag galing ka ng province, so wala namang ganyan doon. So, tuwang-tuwa siya na, ay, wow, ganyan pala yung tita, kaya haba yung trend, ganyan-ganyan. So, wala, sobrang happy lang siya na ano, na-experience niya yung ganyan. Siyempre, sobrang happy din naman si tita na ka-experience ko sa kanya yung ganyan, 'di ba guys? Sa kahit ganung paraan eh may memory siya na oh, nung bata ako naipasyal ako dito ni tita. Oh, good memory 'yun para sa kanila. So ayan, nung nakasakay na kami, sobrang natawa ako kasi parang pagpasok niya nag-jump talaga siya kasi sabi ng mama niya, "Okay lang, bilisan mo ha, ganyan kasi baka maipit yung paa mo." 'Di ba? Yung mga ganung pananakot po talaga sa mga bata. So ayan, tinatandaan niyo naman kaya sobrang nag-jump talaga siya pagpasok niya. So ayan, biyahe na kami papuntang Baclaran. So doon kami bababa. Tapos jeep na lang kami hanggang Parañaque. So yun lang guys. Thank you for watching. Sa susunod po ulit naming mga video, sana suportahan nyo kami. Bye bye. Please don't forget to subscribe. Thank you so much.